matibay na sandigan ng aming pagsasama. Pagsikapan namin na ito ay pamuhay at ituro sa aming mga anak. Yan po. Wala pong ibang pinakamainam higit sa edukasyon ay ang salita ng Diyos po. Ang bubuo po ng inyong pamilya at magiging anak. Sapagkat sa panahon po ngayon, maliban na ituro po natin, ang sabi po sa salita ng Diyos, sabi doon, train up a child. No? Kung saan niyo po sila gustong dalhin. Sapagkat sa panahon ng gaya po nito ng ating panahon na puno ng kaguluhan, ng kasamaan, maraming mga alokan sa libutan, wala po tayong ibang masasandigan kundi ang salita ng Diyos. Kung paano po sinasabi ng mga magulang natin na ang edukasyon lamang ang maipamamana natin sa ating mga anak na hindi mananakaw. Subalit isa pong pinakamainam, higit sa ari-arian, higit sa lupa, sa bahay po, ay ang salita ng Diyos. At ito po ang inyong maging matibay na sandigan. Ito pong Biblia na to ay hindi po lang display sa bahay. Ano po, pagkatapos nyo kunin, pagkatapos nyo tanggapin, ay iiwan nyo na sa tukador. Ano po, at maaalala nyo na lang pag kayo'y sisimba. Hindi po. Kundi ito po ay bulay-bulayan nyo po araw at gabi at makikita nyo po dito ang panuntunan ng Diyos kung paano po kayo mamumuhay bilang mag-asawa at kung paano po kayo magiging mabuting mga magulang sa inyo pong magiging mga anak. Ang aras Ang aras ay simbolo ng pagpapalang nagmumula sa ating Diyos. Ito ay ibibigay ng lalaki sa babae bilang isang pangako na ang lahat ng kanyang ari-arian at tinatangkilik ay magiging pag-aari na ng dalawa. Ito rin ay isang pangako na mula sa araw na ito, ang lalaki na ang tatangkilik sa babae at buong pagsisikap na bubuhay niya ang babae. Tanggapin ninyo ang simbolong ito, ang pagpapala ng Diyos. So, ayan, maripe. Yung aras na yan ay tanda na